ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ang running debate ng ang dating daan ni Brother Eli Soriano versus ang tamang daan ng Iglesia ni Cristo. Patutugtugin natin ang buo at ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Robert, Ba, pagpasensyahan na po natin. ay nakakasuya, mapanay kayabangan o, yabang. Eh, kahit na makarinig ka lang ng ibang pastor at hindi na mayabang, kahit na mali, hindi ka, ito, mayabang na, hindi pa nakakalaban sa diskusyon. Wala silang, paniniwala. Kahit anong yabang ho gawin nila, kung ayaw naman nila lumaban sa diskusyon, hindi naman sila paniniwala. Anong matitino ang isip, kapatid? Tama po. Pagka hindi sila lumaban sa diskusyon, walang maniniwala sa kanila. Totoo po, ay yung pong isa nilang kwan, yung totoo, may pinakita silang kwan na pag-aaral na ninyo yung kwan. ADD, convention. Hindi po totoo yun. Kasi alam nyo, ganito kapatid. Opo. Kasi siyempre, hindi naman nila alam kasaysayan yan eh. Ako alam ko kasaysayan yan. Siyempre, binili ko po yung lupa na yan na ang bala ko ay gawin kong palaisdaan. Kaya po yan siguro mga 12 taon na ang nakakaraan, hinuhulug-hulugan ko doon sa may-ari. Siyempre, nasa pangalan ko po yun. Dahil ako po bumili niyan eh. Ngayon, kung nung masikip na po kami doon sa aming kabilang compound, hindi na kami magkasya, inilipat nga namin dito yung aming convention center. Hindi ko pa naman po tapos bayaran yan sa sa mga tao. Siyempre. Kaya po, para makasiguro, yung pong mismong ama ni Brother Josel, yung pong nakikita niyong host natin, gumawa ng papelis yun, na ang papel na pinirmahan ko, lahat ng mga pag-aaring nasa pangalan ko ay ibinibigay ko sa samahan o sa iglesia. Kaya kung ako po'y mawawala, ang kamag-anak ko hindi pwedeng makialam. Ngayon, kahit nasa pangalan ko po yun, kapatid, meron namang dokumento na nagsasabing yun para sa iglesia. Kaya hindi po pwedeng yun baliktarin, kapatid. Opo. Ang katotohanan nun, yung tatay ni kapatid na Josel po, ang may hawak ng kasulatan na yan, na bago siya pumanaw, kapatid. Pero ngayon, para sabihin nilang sa akin yun, hindi po totoo dahil hindi nga ako gumagamit hindi ko nga ako pinagkakakitaan. Dahil ginagamit nga po ng samahan. May orphanage, meron tayo ritong ospital, may eskwela, meron po ritong rehabilitation center na itinatayo na naman. Tapos sasabihin daw sila daw, wala naman daw sa pangalan ng kanilang leader yung kanilang mayores. Opo. Wala nga. Ang irehistro naman yung corporation soul. Kanino? Batak nun. Di sa kanya. Ganun din. Ang corporation soul po kasi pag-aari at kontrolado ng isang tao Sabihin mang yan pag-aari ng Iglesia ni Cristo sinasabi, kaninong pasya, kaninong kapangyarihan, di nandun sa puno dahil yan ay corporation soul. Tandaan nyo, ang corporation soul o korporasyon unipersonal, kontrolado ng isang tao. Samantalang dito sa amin, tignan nyo yung rehistro namin. Dito, ang pag-aari po, kapatid, ang pag-aari ng Iglesia, hindi ko pwedeng ibenta, hindi ko pwedeng isanla kung hindi pipirma ang 2/3 ng mga kapatid. At ang magpapasya ay ang board of directors o trustees. Yan po ang pagkakaiba ng aming rehistro at samahan sa kanila. Sa kanila ang makakapagpasya lang si Manalo. Pipirma lang si Manalo, wala nang pakialam yung buong iglesia nila. Kahit sabihin pang pagkalawak-lawak yan,
because it is registered as a corporation sole. And under the corporation law, a corporation sole is managed and controlled by only one person. Yan po yan. Sa amin, hindi po. Sa amin po ay isang non-profit corporation na ang pag-aari nakalagay sa rehistro. Meron ba tayo rehistro sa studio? Pakita nyo nga dyan. Na ang pag-aari rito ay hindi pwedeng pagpasyahan ng nangangasiwa. Kung hindi sasang-ayon ang 2 sa 3 bahagi ng kabuuan ng active members ng organisasyon. Kaya po, mas malinis yung sa amin kaysa dun sa kanila na ipinagmamalaking. Wala raw kay Manalo yung pangalan. Wala nga kay Manalo yung pangalan ng titulo. Pero, ano naman, corporation sole naman. Kaya siya rin ang may control. Ayan, pakibasa mo nga yan, kapatid, na asan ba tayo dyan? That more than, hindi yan. Yung, anong article yon? Ayan na. Hindi yan. Hindi daw yan ang atin pong... Yung tungkol sa properties and temporalities of the organization. Pakita nyo sa... Yung may bandang huli yata yun that none of the properties of this organization may be sold or mortgaged without the written consent of 2/3. Hindi yan iho. Pakitignan nyo muna, saka nyo ilagay sa screen. Ayan, sige po, iskanin lamang po natin yung ating rehistro na nakikita nyo naman sa ating mga taga-subaybay. Pinakikita po ni Brother Eli ng BER yung article ating... ano yan? Sa Article 3. Mhm. Ay, sa Article 4. Ayun. Section 1, patuloy. Sige po, at... Article 4, nakalagay sa heading na properties, Section 1, that all properties of this organization should be registered in the name of the church, no? And that the administrators of said properties are properties of local congregation. All the properties of the local congregation will be administered by the local president, local secretary, and local treasurer under the supervision of the national administration. Properties of the national congregation. All properties acquired through the effort of the whole congregation shall be registered as properties of the national congregation, and the administrator will be the overall officials of the organizations. None of the properties of this organization can be sold or mortgaged without the written consent of 2/3 of the active members of the local and national congregation, and with the written consent of the general secretary, general treasurer, and the presiding minister. Tamo, hindi pwedeng magpasya ang ministro diyan, kundi ang magpapasya 2/3 ng kapatiran, tapos Ayun. saka lang pipirma yung mga ano. Kaya alam nyo, yung paninira na wala akong kwenta yan. Ang ibig sabihin po, 2/3 ano po, hindi ka nagigialam. Sa kanila, isa lang. Sa kanila, isa lang. Kayuktok na mga ganit sa pera. Sa kanila po, isa lang ang pwede, ang pipirma, Opo. okay na. Sa amin Ayun po, po. hindi. 2/3 of the active members. Opo. Kaya naliliwanagan namin na ang dayukdok pala is sila. Silang ganit sa pera. Hindi naman ho talagang tatalab sa amin yung sasabihin, dayukdok ako, dayukdok sa pera. Alam ho ng miyembro yan, lahat ng miyembro rito nagsusuri at nakikisama ng maayos at matapat. Alam ho ng mga miyembro rito yan, mga Bert, Opo. na hindi po ako nagdadayukdok sa pera. Natatawa na lang ako dun sa... Yung mga yun alam nyo kasi ganito yan, kapatid Yung pakikipaglaban na yan, dapat sana labanan sa katwiran. Tama po. Hindi labanan sa personal. Alam nyo kasi, yung lumalaban na, naglalagay na ng personal, ibig sabihin, hindi na makaabante yan sa katwiran. Kumbaga sa isang boksingero, hindi siya makatama ng suntok, nangangagat ng tenga, di ba, no? At saka bumibila ng below the belt at saka naninipa. Dapat doon paalisin sa ring. Ganun yun. Pagka wala na, dispirado na, nangangagat na lang yung boksingero. Alam mo, yung ring, kaya inilagay doon, ang paglalaban doon, suntukan, di ba? Hindi kagatan. Pero pagka nangangagat ka na, dispirado ka na noon.
medyo alangan nilalagay mo. Ganun lang yung ginagawa ng mga ministro ng iglesia ni Manalo. Oo nga. Na ang usapan, katwiran, dinadala sa personal, kapatid. Tama. Kaya nga sabi ko, nung sumagot ako, sino ba ang dayok-dok sa pera? Ako o ang mga ministro ni Manalo? Nakapirma si Manalo doon sa kanyang circular na itinitiwalag yung mga ministro niya, na yung mga tiniwalag na yun, tinanggap uli yun, kapatid na Dani, ano? Totoo po yun. Na yun daw na memeki ng okay, yung mga ministro nila, na memeki, ng okay para makakuha ng pera, kung bumali, mahigit sa 2 doble ng dapat nilang balihin. Ayan, yan ay may petsang Hunyo 2, 1937. 37. Pirmado ni Ginoong Felix Manalo mismo. Apo. Kung anong klaseng mga ministro ang kanyang mga kasama. Kaya para sabihin dayok-dok ako sa pera, hindi totoo. Balik sa kanila yung sinasabi nila, yung mga ministro nila, dayok-dok. Ayan, yung mga nakasulat dyan. Na hindi ako may sabi niyan, kundi si Mr. Manalo. Ayun. Nakapirma siya dyan. At ang isa nga pong hindi niya pinapapasok ni sa kapilya, yung Joaquin Balmores, na pagkaraan po ng ilang panahon ay naging Tinanggap debatista. Opo, debatista pa nga nila Ayan. Napatutunayan po ni Brother Eli. Nakikita natin yung sama ng loob ng ating mga kababayan na alam nilang winawalang hiya tayo kasi kapatid na Willie. Ganun po. Brother. Opo. Brother Danny. Opo. Pwede bang pakilagay na lang bago kayo mag-live, magla-live kayo? Tapos yung tanong lang ninyo kung lalaban sila ng diskusyon sa television kay Brother Eli. Yun ang takutin nila. Hindi na lalaban. Gabi-gabi pakita lang doon sa TV, yun ang tanong ninyo. Para malaman nila kung sinong aral sa aral. Hindi na po lalaban yan, Mr. Carreño. Kahit ano gawin nyo, tawasin nyo si Paul, di lalaban sa akin yun. Ang ibig kong sabihin, si Ramil dapat sana, yabang-yabang sa amin, di pa kayo pinanganganak, alam na namin ang sagot. Peter na exhortation lang, hindi niya alam palang basahin. Gago ng bansot na yun. Di ba, lumalaki naman Ha? Lumalaki siya, kahit bansot sabi nyo, lumalaki siya, kaya lang pakalang. Maging nuno sa punso yun, pagkakwan. At saka si Paul naman, yung mata niya na bababa na, papuntang lupa, na kadapo na sa mata niya sa lupa. At sinungaling yung mga, ang hirap, kaya ganun lang po sana ng konyo kung tatanggapin nila yung hamon ninyo sa diskusyon sa television. Di na po lalaban yun, Mang Bert. Hindi sila makasagot. Di na po lalaban yun. Sa TV. Mang Bert, Po. hindi na po lalaban yung mga yan kahit ano po mangyari. Kasi nga po, yung kanilang itinayong iglesia, yun po yung negosyo, Mang Bert. Pag sila lumabang kay Brother Eli sa diskusyon sa television, bagsak ang negosyo, Mang Bert. Kaya kahit ano gawin ng kahit ano pong pilit ang ating gawin, yaya na magdebate po sa telebisyon, talaga pong iiwas na lang po yung mga yan. Para hindi, kahit na hindi sila lalaban, nababawasan talaga. Dami nang nagpapakon sa inyo. Opo. Bautismo. Kaya nga, ang personal nga tatama nga si Brother Eli. Kaya nga po yung mga nakakahalata na mga miyembro nila na ayaw lumaban po ng kanilang puno kay Brother Eli sa telebisyon, lumalayas linggo-linggo, lumilipat po dito sa samahang ito. Di ba, Brother Danny? Oo naman. Salamat sa Diyos, nawawala na rin ang kanila. Albert, kabayan. Salamat po. Pakukumbertin ni Ber Santiago, Brother Eli. Bakit? Bakit? Kasi po nung nasa atin siya, hindi naglalasing. Hindi naninigarilyo. Hindi naninigarilyo. Hindi marunong magmura sa magulang. Hindi po tinutungayo yung aming magulang. Ngayon, Brother Eli, baliktarin mo lahat yon. Bakit nasan ba siya ngayon? Nasa iglesia po ni Manalo. Doon po, naglalasing, naninigarilyo, at napakalutong manungayo, Brother Eli. Kagaling nang napuntahan niya. Ganyan po ang... Tamandaan niya ang papunta sa impyerno. Opo, Brother Eli. Kristiyano daw siya ngayon, Brother Eli. Doon daw po niya nasumpungan ng katotohanan. Baka naman sabihin ng mga tagapakinig natin, hindi totoo sinasabi mo. Pwede mo ba ipakita yung mga ebidensya, Brother Willie? Sige po, di tingnan po natin sa ating TV screen kung paano po hayagang nagsisinungaling si Ber Santiago. Brother Mel. Sige po. Kasi pinapatunayan ko lang po na
Nung kasama po natin si Ber Santiago dito po sa samahang ito, tinuturuan ng aral ng Diyos ni Brother Eli, yun po'y taon na marunong pong sumunod sa mga aral ng Biblia. Na sinasabi sa Biblia, hindi po tayo dapat na matuto po ng paglalasing dahil bawal po ng Diyos sa Biblia ang pag-inom ng alak. Nasa kaguluhan ang pupunta mo dyan eh. Opo, sinasabi At po niya sa lalo na Efeso. yung Brother Willie, yung magulang mo anuhin mo, Opo, hamakin mo. yung murahin, Brother Eli. Wag lang humurahin, hamakin mo pa lang. Opo. Napakasama nun eh. Kaya kung Sabi ng Biblia. Opo, yung nilalait po Brother Eli yung isang tao na pinagkakautangan din po natin ng ating buhay, di po ba? Pangalawa sa Diyos. Diyan makikita po natin kung anong klase pong samahan ang pinuntahan ni Ber Santiago at kung anong klaseng mga tagapagturo ang nagturo sa kanya ng mga ganyang gawain. Pero, ang bait sa telebisyon, Brad Willie. Yun po ang kanyang... Hindi raw sila nagmumura. Yun ang Ako sabi raw nila, Brother nagmumura. Eli. Ako raw nagmumura, Brother Willie. hindi po Sa totoo. TV, ang bait eh. Nananalangin pa nga ng patayo eh. Opo. Manalangin tayo. Ngayon, ano ba klase niya ngayon? Di tingnan po natin kung paano po siya hayagang nagsisinungaling sa mga tao. Pati nga kaming kapamilya po niya, Brother Eli, hindi po pinaligtas eh. Pati kami gustong idamay sa kanyang panluloko at pagsisinungaling sa harap ng Diyos at ng mga tao. Pakinggan po natin siya. Sige po. Maalala ko nga pala, kapatid na Ber, sa isang pagkakataon ay napakinggan ko doon sa programa ni Mr. Soriano na meron silang binabanggit na bakit daw pinakikisamahan mo si kapatid na Yoli gayong buhay na buhay pa ang kanyang unang asawa. Maraming salamat po kapatid na John at nabanggit ninyo ang tungkol sa bagay na iyan. Yung pong sinasabi nila sa kanilang programa na yun, yung po'y hindi totoo. Na para po bang sinasabi ni Ginoong Navales na buhay pa yung unang asawa ni kapatid na Yoli, nagsasama na kami. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi po totoo ang bagay na yan. Sapagkat ang katunayan po niyan, namatay na po yung unang asawa ni Yoli noong pong May 23, year 2001, at ang katunayan po ay hawak ko po ang kaniyang death certificate. Kaya po yung kanilang sinasabi, kapatid na Rene, na kami na parabang kanilang pinalilitaw sa kanilang palatuntunan na buhay yung unang asawa ni Kayoli, ay nagsasama kami, yung po'y paninira lamang na sinasabi nila sa akin. Paninira daw. Paninira daw. Tingnan natin kung paninira yan. Sabi mo anong mamatay? May 23, 2001 kailan kayo nagsama? Ikaw rin ang magsabi. Sige. Liwanagin sa ating mga kababayan, kapatid na Ber, ay papaano ka naman naging kaanib sa Iglesia ni Cristo gayong ikaw ay naging manggagawa pa ni Mr. Soriano? Noong pong taong 1998 nang ako ay itiwalag sa samahan ni Ginoong Soriano, ako po at ang aking asawa ay naninirahan noon sa Bicol, sa Pili, Camarines. Sa kasalukuyan po, ako at ang aking asawa ay masiglang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kami pong mag-asawa ay nabautismuhan noong October 14, 2000. Sapagkat ang katunayan po niyan, namatay na po yung unang asawa ni Yoli noong pong May 23, year 2001, at ang katunayan po ay hawak ko po ang kaniyang death certificate. Noong pong taong 1998 nang ako ay itiwalag sa samahan ni Ginoong Soriano, ako po at ang aking asawa ay naninirahan noon sa Bicol, sa Pili. Sa kasalukuyan po, ako at ang aking asawa ay masiglang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kami pong mag-asawa ay nabautismuhan noong October 14, 2000. Yan, i-freeze mo yan, i-freeze mo yan, ano? Apo. Brother Willie. Apo. Tinan mo, ba't sabi ko i-freeze eh. Freeze. Yan. Ayan, namatay yung asawa niya. May 23, 2001.
Nagsama sila nung Yoli. 1998. 1998. Tatlong Binotis mo siya sa iglesia ni Manalo. October 14, 2000, Brother Eli. Kaya yung binotis mo nila, kasalukuyang buhay na buhay pa yung lalaki. Opo. Na tinurotot nitong si Ber at saka nung kanyang asawa. Opo, Brother Eli. Kaya maliwanag na ang iglesia ni Manalo tumatanggap ng kalonyero. Opo. Di At ba? bukod pa dyan, Brother Eli, nagtuturo po ang samahan na yan na lapastanganin po ang magulang, Brother Eli. Dahil ito po sa text na ipapakita po natin sa ating TV screen para po sa ating mga manonood. Ito po ang tinext sa akin ng aking magaling na Ito, Brother Eli. Sige. Ito po. Nakita na ba sa screen? Ito po. Kayo ang walang mamanahin. Hawak ko na ang papeles. Una, wala namang pangalan si Leda. Yun pong aming nanay yung Brother Eli. Si Leda sa parke. Gago, tanga. Mamamatay siyang dilat ang mata kasi tanga si Leda. Ayon ang mura. Ayan. Ito po ang text number po niya. Ayan. Pakiulit mo nga uli, Brother Willie. Hindi kasi synchronized dun sa pagbabago sa screen Apo, ito Habang po. binabasa mo, tignan mo muna kung ano na sa screen. Ito po nakalagay po dyan. Hindi, wala, hindi yan. Ayan. Hindi siya pa. Yung Ito po. umpisa. Ito po. Kayo ang walang mamanahin. Hawak ko na ang papeles. Una, wala namang pangalan si Leda. Yun pong Leda, Brother Eli, mga kababayang nakikinig, nanonood, yun po ang aming nanay. Na kung tawagin nyo ni Ber, Santiago, Leda na lang. Yan ho ba ang iglesyang nagtuturo na dapat na igalang ang magulang, Brother Eli? Palagay ko hindi. Dahil naging resulta sa pagkaanib niya dyan sa iglesia ni Manalo. Opo, ito po sabi. Una, wala namang pangalan si Leda sa parke. Gago, tanga, mamamatay siyang dilat ang mata kasi tanga si Leda. At ang mura po, Brother Eli, hindi ko lang po masabi sa air, baka tayo po ang Ito po. PI yan. PI po ang sinabi at ito po ang number ni Ber Santiago. Baka may tiyaga kayo makipag-text sa taong ito. 0918-788-7832. Yan po. Yan ang klase ng tao na sinalo po ng iglesia ni Manalo, Brother Eli. At saka hindi, nung saluhin naman nila yan, ang offense pa lang yan, pangangalon niya. Ngayon, Apo. iba na. Kaya naniniwala po Dinagdagan ako. nila, Brother Willie. Opo, kaya naniniwala po ako, Brother Eli, sa sinasabi ng Biblia na lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una, yung mga taong tumalikod sa aral ng Diyos. Kaya malabo tol na ako'y madala mo dyan. Mag-isa ka sa impyerno at inihintay ka ng tatay mo doon. Kasama niya si Paul doon. Opo naman, Brother Eli. Kasama niya si Paul doon. At saka si Michael. Ano? Opo. Yayabang. Kaya po ako hindi maniwala na siya muling binuhay, Brother Eli, na siya nandun sa totoong iglesia. Bakit? Kasi po sa talatang ipinaglingkod po natin ngayong gabi, yun palang paggunita sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesukristo, makikita po pala, Brother Eli, sa tao. Oo, sa pagbabagong buhay. Opo. Lalakad ka sa pagbabagong buhay. Opo. Pagka ang nilalakaran mo, yung lakad ng demonyo, yun na yun. Ang sabi nga sa Biblia, yun ay kang masama, lalong sasama ng sasama, Apo. at magdadaya, at sila rin ang madadaya. Apo. Nadaya ba siya ni Paul? Apo. At nadaya naman niya sila, Paul. Opo. Kaya nga, sabi ko po sa iglesia ni Manalo, Brother Eli, muli ko pong binibigyan sila ng babala, bantayan nilang mabuti. Kasi po, baka yung mga kapilya na pag-aari po ng kanilang puno na si Mr. Manalo, maibenta ni Ber Santiago nang wala silang kamalay-malay, Brother Eli. Dahil yung libingan ng aming tatay na namatay, Brother Eli, ibinenta ng tao na yan. Na lahat ng pera naman na pinagbilhan, siya lang naman Brother Eli, ang nakinabang. Kasama yung babae. Opo, Brother Eli. At saka hindi, ganito, Brother Willie, sinasabi dyan sa text na hawak daw niya papeles. Ano Opo. ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Kasi po, Brother Eli, sinabi ko po sa kanya na
Talaga naman ka kung ikaw ay walang galang sa magulang natin eh. At ang habol mo lang yung mamanahin ng nanay natin eh. Ang sabi po talaga, buti ka nahalata mo. Ako nga ikay inip na eh. Brother Eli sa mamanahin ko. Kaya ako, Brother Eli, kapag ka nakakatanggap ng mga text message na nanay ko na po, Brother Eli, ang kanyang inuupasala, talaga pong hindi ko matiis, Brother Eli, na sabihin ito sa madla sa ating mga kababayan. Dahil diyan ko napapatunayan na hindi nga po nasumpungan ni Ber Santiago yung katotohanan sa iglesia ni Manalo, Brother Eli. Dati na siyang nasa katotohanan. Opo. Paano siya makakasumpong? Dahil ang katotohanan, narito po sa samang ito sa pagtuturo po ni Brother Eli. Dahil dito, itinatagoy ni Brother Eli ang malinis na pag-akay sa mga tao. Bawal nga rito ang pangangalon niya Kaya nga tiniwalag si Ber dahil langalo niya, Brother Eli, di po ba? At saksi ka naman doon. Opo, kaya nga ako'y walang katutol-tutol sa inyong pong pasya na alisin ang masamang tao sapagkat yun po yung utos sa Biblia. Unang Korinto 5:11 hanggang 13. At alam mo naman yun na Opo. binigyan ko ng chance yung kapatid mo, di ba? Opo, Brother Kaya Eli. lang ayaw niya talaga. Ang hindi ko po kayang palampasin, Brother Eli, na siya po'y magsinungaling sa harap ng Diyos at sa mga tao at pati po sa aming kapamilya niya. Doon ko po siya hindi kayang palampasin, Brother Eli, at hindi po ko po kakalimutan kailanman yung kasama ang ginawa ni Ber Santiago sa ating mga kapatid sa Bicol na kanya pong inagrabyado. Oo. At saka pati sa akin. Opo. Sukat i-demanda ako ng frustrated. Wala naman po kayong kamali-mali dun sa parata na yung Brother Eli. Magkasama po tayo Husgado na yan. Brother Willie. Opo. Oo, nasa husgado na yan. Huwag na natin pag-usapan yun. Opo. Masubjudice tayo dyan. Ako naman po, Brother Eli, mananatili sa katotohanan. Mananatili po ako na magtatanggol ng katwirang akin pong nakilala sa pamamagitan po ng inyong pagtuturo. Kahit manawari, Brother Willie, Samahan po sana po tayo samahan ng tayo Diyos. ng Panginoon. Kasi Opo. alam mo, hindi ko, wala man sa guni-guni ko magkakagano si Ber Opo. Dahil wala naman akong ginawang masama doon sa tao na yun, kahit kapiraso. Opo. Sabi ko nga po, Brother Eli, yung sinasabi mo na yung kay Brother Eli, yun ang utang ng nanay natin Siya, si Brother Eli ang sumagot Sumagot, Brother Eli, utang ng nanay mo yun. Tapos kapag kami mamanahin... Bakit? Yung bang utang ng nanay mo, wala ba kayong hindi nyo ba kinain yun? Brother Eli... Marami nga siya nakain kaysa sa'yo dahil mas mataba siya sa'yo, di ba? Lang po, Brother Eli, ito po hindi ko kayang palampasin na hindi po malaman ng ating mga kababayan. Kasi nga po, dahil hindi nga po sila tumitigil sa paninira, lalo po sa inyo, dahil hindi nga po makalaban ng diskusyon sa telebisyon, ito po ang kanilang pinupuntahan, na sila'y gumawa po ng mga paninira laban sa inyo. Oo, naku, dayok-dok daw ako sa pera at ako raw meron pa rin bagong issue na ako raw dayok-dok, kurakot pa raw. Opo. Biro mo yung pinagsama-sama, no? Ako raw si Manloloko, si Mandurukot. Kung ano-ano pinag-ano. Sabi ko, sino kaya maniniwala sa mga taong ito na nakakakilala sa akin? Lalo na yung mga kapatid sa iglesia. Opo. Sabi ko, di ba, natatawa na lang ko dahil sabi naman ni Kristo, kung ako ay pinag-usig, kayo man pag-uusigin din. Natural yun. Di ba? Opo. Kaya okay lang. Eli, yung nabanggit ko kanina para pumabasa uli sa text. Ito po. Wala ako nanay na sira ang ulo. Apo. Wala ako nanay na sira ang ulo. Solohin mo ang nanay mo na baon sa utang. Gago, tarantado. Ito po yung mura niya. Gago, tarantado yung mura niya. Barilin pa kita. Machechempuhan din kita, hayop ka. Di ba dapat i-demanda ng threat yan? Ayan po, Brother Eli. Grave threat? Attorney? Tingnan natin kung pwede yung text na yan. Maging ebidensya. Aba, hindi pwedeng hindi dahil ano yan Naka-record ho Naka-record po yan Dahil yan dumadaan pa yan sa pwede naman niyang i-check di ba? Ma-authenticate. That is pwede namang tignan kung sinong ang may-ari niyang number na yan, di ba? Cellphone na yan. Maliban na lang kung yan ay prepaid.
Ayun, yun ang mahirap. Pero kung yan Sa kanya linya. pangalan, no? Pwede. Kasi I believe na hindi naman pwedeng imbentuhin yan ng computer, di ba? Somebody have sent that. Saka siya po mismo, Brother Eli, nakausap po dito eh. Nung kami po, nung tawagan ko po yung number na to, si Ber mismo ang nakausap ko. At siya nga po naghahamon ng barilan. Sabi ko, natatawa ko. Yan baka ako ang naituro sa'yo ng iglesia ni Manalo, makipagbarilan? Sabi ko tayo magdebate. Kahit ikaw bobo sa Biblia, pagtsatsagaan na lang kita. Yun ang sabi ko, Brother Eli. Saka sabi mo, wala ka naman baril, Brother Willie. Opo. Hindi naman natin binibili yung pera ng miyembro ng baril. Opo. O, di ba? Mhm. Kasi, aalay mo yun sa Diyos. Tapos bibili ng baril sa submachine gun. Ay, napakawalang yung iglesia nang gumagawa ng ganyan. Biro mo, abol yan ng miyembro, bibili mo ng sandatang nakamamatay. Ano kasi Saddam? No. Patawa din. Ano raw sabi, Brother Willie, ano nanay mo, tanga? Opo, sabi si Raulo pa raw po, Brother Eli. Oo. Medyo malabo ulitin natin. Ito po. Wala ako nanay na sira ang ulo. Tema na, Brother Willie. Yan. Wala ako nanay na sira ang ulo. Solohin mo ang nanay mo na baon sa utang. Gago, tarantado. Tapos yung PI. Yan. Barilin pa kita. Machechempuhan din kita, hayop ka. Yan. Yan po ang ugali ngayon ni Ber Santiago na nasa iglesia po ni Manalo ngayon. Nakakalagim yan, Brother Willie. Opo. Nakakalagim yan. Kaya yung maniniwala ho sa taong ito, Brother Eli, ewan ko na lang ho kung anong klaseng kaisipan meron yung mapapaniwala ni Ber. Napaniwala niya si Kabularan, ano ka? Kaya nga, ipiniture pa sa TV, no? Opo. Oh. Biro mo, akala nila, ganda-ganda na ng banat nila sa atin, ano? Halatang-halata. Doon mismo sa episode na yun, katakot-takot na sinungalingan ng pinag-invento nila tatlo. Opo. Magkakakunayb sila ron. Ang layon po kasi, Brother Eli, talagang pasamain kayo sa mga tao. Hindi nila namamalayan yung ginagawa nila. Sila ang lumalabas na tarantado talaga. Opo. Biro mo, hindi raw totoo nagsasama na sila nung babaeng kinuha niya sa Bicol, asawa ng may asawa. Bandang huli, 1998 pa pala, nagsasama na sila. Namatay yung lalaki, 2001. Di nakakatatlo na silang taon. Ang katunayan nga, isa't kalahati na anak nila nung mamatay. Matindi. Yan magkakakunayb sila dyan dahil isang programa yan di ba? Opo. Produced by the evangelism department. No, maniwala ka kaya itong mga taong ito walang malamang gawin para sirain ako Pati yung mga tape na hindi naman natin ibino-broadcast naman nila. Opo. Ninakaw dito sa atin ng mga tik-tik nila, di ba? Opo. At saka pati mga tape na hindi naman yun ang tape mismo, hindi yun ang video at saka audio na magkalapat. Pinililitaw nila video at audio, parang yun di ba? Kaya Niloloko tao talaga niya Opo, kaya nga po ganun, Brother Eli, hindi po mismo maipakita yung talagang video na moving kasi talagang wala po silang mailalabas, Brother Eli. Oo, invento na lang nila yung Opo. iba nun Saka pinagduduktong-duktong nila yung hindi magkakapareho, hindi Opo. magkakasama. Opo. Talagang masama ang budhi niyang mga tao na yun. Wala tayong magagawa. Tumawag po siya. Ay, Okay na? Okay na. Nasagasaan po yung ating... Samantala, pagkatapos po ng ating pagkakataong ito, ng ating mga kababayan na nakapagtanong kay Brother Eli. Wala na ba, Brad Mel? Yun pong sinasabing, nakuha ba natin yun? Yung... Alam mo, Brother Danny, Opo. hindi sapat yung ginagawa nila pa na yan, Doon sa ating coordinating center sa Cebu, kaninang-kanina lang, tumawag ang mga taga Cebu, naglagay daw ng pulong doon sa harap ng coordinating center. Ginugulo yung mga kapatid. Ganun po ba? Hindi, yun, tama nga po pala yung nakarating sa akin text kagabi na tinapatan daw po nga yung ating lugar po sa Cebu. Hindi, ngayon ding araw na ito. Di po ba, Brother Eli, yun po yata, at nasa bagay, nandito po si Atty. Pasing Rosal. Ang alam ko po, pag ganoong... 500 meters ang batas doon.
offending the religious feelings O na yun. 500 meters, hindi dapat makakuha ng permit doon. bakit po nakakuha ng permit, Brother Eli? Siguro malakas sila doon. Ganun po pala. Ibig sabihin po ay hanggang doon sa... Sabihin mo na lang sa mga kapatid, sabihin na lang natin, wag nilang papatulat, mga desperado yung mga tao na yan. Apo. Oo, wag na lang pakinggan, sara na lang ang bintana. Para ka naman kasi nakinig sa lukulukong galing sa mental pagka nakinig ka sa mga yan, na naggugulo. Biro mo, ang laki-laki ng Pilipinas at ang daing lugar mapagpupulungan. Bakit dun sa harap mismo ng ating coordinating center, doon nagpupulong? Bakit? Para guluhin yung ating mga Opo. kapatid. Halatang- I-provoke. Tingnan mo yung nung isang pagkakataon nung Sabado, itinext si Brother Willie nung kanyang kapatid at sa inahamon na lumabas kay Carito at barilan tayo, di ba Brother Willie? Apo. Talaga pong naghahamon po ng awal, Mahanap Brother sila Eli. ng damay talaga Apo. eh. Tapos doon din sa anong lugar yung isang pinuntahan nila noon na sa may Muñoz, Brother Willie. Apo. Abang-abang doon, siguro si Ber at may mga kasama, lalakad-lakad doon sa harap, siguro nga baka pinatulan siya, ididimanda tayo. Ganun Apo. eh. Kagaya nga nun, nung idimanda yung sila Brother Mel Pateco, isinama. Apo. Diba? Yun ang talagang scheme nila yan. Turo ni yan sa kanya. Apo. Ang turo nung kanyang mga kakunaybans dyan. Kaya ingat lang mga kapatid. Huwag nyo na lang papansinin. Tatandaan nyo, sabi ng Panginoon, ay idalangin ang kaaway. Ayan. Diba, no? Ayan na, medyo... Pero isa po ang ibig sabihin yan, kung doon sila sa Cebu nanghaharas ng ating lugar, siyempre nga naman, Brother Eli, medyo malaki ang puwersa nila doon dahil nauna sila doon eh. At tatakutin yung mga tao ron. Pero siguro po naman, ay alam ng isang namumuno sa... Siguro dapat doon, attorney, pa-blatter muna po, ano? Binigyan ko na ng instruction kanina sila. Nag-text din sa akin na Brad Danny na isumbong sa pulis at ipahuli kasi there is a violation of the revised penal code, yung offending the religious feelings. Ongoing kasi ng doktrina natin doon eh. Nandoon sila, tinapatan eh. Talagang maliwanag na nanadya talaga na guluhin yung ating ongoing mass indoctrination doon. Ayun, yun ay hayagan pong pambabasto sa kapwa-tao kahit sino pa. Ibig sabihin lang nun, yun ang mga gawain ng mga hindi sibilisadong tao dahil sa ang gusto nun ay mabenta. Ano naman ang pagkakilala mo dun sa mga nagsasalita sa TV? Sibilisado ba, no? Hindi nga po, Brother Eddie. Paano mo nang sasabihin sibilisado this one's for you? Dapat daw, this tends for you. Alam mo, yung kanta, yung title ng concert yun, hindi Apo. naman yung ticket ang ibig sabihin dun, this one's for you. This one's for you, wherever you are. Di ba, meron pang kantang Apo, gano'n. apo. Yun nga yung title nung concert eh. Sukat ba naman sabihin nung mal-edukado na yun na sana kasi sinabi niya, this stands for you. Ayan. Ay, Nako. wala ka na magagawa sa kalbo. Opo. Para ka sumabunot sa kalbo pag pinatulan mo lahat yung sinasabi niyo Pag mga tao. sinabunutan po natin yung kalbo ay mahuhubad ang kanyang wig na ipinipilit itago. Popogi points kasi. Ngayon, bago po natin iwan ito, ibig po namin ipakita sa inyo kaugnay nung sinasabi po nilang si Brother Elroy nangongopya sa Mormons. Pansinin niyo po ito at tingnan natin kung sinong nangongopya. Pasok po natin yan, Brad Mel. Ayan. Ang inyo pong nasa TV screen ay dalawang uri ng awit ng... Doxolohiya. Opo, dalawang doxolohiya. Yan pong luma, yan ay doxolohiya po ng Metodista. Ito naman pong isa, yung maputi, kapatid na Luz, ay doxolohiya naman ng Iglesia ni Manalo. Opo, Iglesia ni Sa Manalo. madaling salita, wala pang Iglesia ni Manalo, meron ng Metodista. Opo, itong nasa kaliwa. Ang nakalagay po dito sa kaliwa, babasahin mo kapatid na Luz yung nasa kanan. Tingnan natin kung sinong nangopya. Halatang-halata naman kasi lang yung mga nasa radyo hindi po nila makikita. Itong aking babasahin, ito'y kulay brown na sa kalumaan. Ito'y kinopya po natin dun sa papel na pinagkunan talaga nito. Ang nakalagay dito ay ang ama ay papurihan ang title. Ang ama ay papurihan. Yung sa'yo naman kapatid na Luz. Ang ama ay papurihan. Yan yung sa Iglesia ni Manalo. Oo. Ang sunod, anak
espiritong mahal. Ganun din. Anak, espiritong mahal. Tapos, ng mga taong nilalang. Kapareho pa rin ng mga taong nilalang. At ng tanang sanglangitan. Yun pa rin. At ng tanang sanlangitan. Amen. Amen. Kopyang-kopya, no? Ano, sino At kayo? hindi lang yan ang kinopya, pati todo, kinopya rin, Brother Danny. Talaga po ba? Hindi Ang ko lang. Ama ay papurihan, Anak Espiritu mahal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sanglangitan. Amen. Ganun pala yun. Kinopya pati ano eh. Alam mo yan, mali sa batas yan. Bakit po, Brother Ed? Kasi nilagay nila dyan, yan eh, kanila eh. Pero yan, kinopya lang nila eh. Ganun po Sa pala copyright law, bawal yan eh. Tapos po, bintang ng bintang na tayo daw ang nangongopya. Balik mo sa kanya. Kapal ng pagmumukha niya. Wala raw mababasang exaltation sa Biblia. At ako raw doon ko lang nabasa yun sa Book of Mormon. Kinopya ko raw yun. Yung pala, hindi niya lang alam kung saan sita sa Biblia yun. Kaya hindi ka tiwa-tiwala yung mga ministro yun. Pag sinabing walang mababasa, meron. Naho. At sinabi namang meron, wala. Wala. Biro mo, ano ang opisyal na pangalan, Iglesia ni Cristo, dahil siya ikang pangalang iniutos ipambati sa lahat. Wala naman sa Biblia na nakalagay na ang ipambati sa lahat ay Iglesia ni Cristo. Wala naman ganun. Ang sabi, magbatian ng banal na halik. Di ba? Yan. Halatang halata, Brother Danny. Opo, halatang halata. At kitang-kita, kapatid na Luz. Oo. At siguro po, marami pa tayong maihatid sa ating mga kababayan ukol dyan sa mga pagsagot na yan na hindi kailan pa man susubukan naman nilang sagutin uli. Sila naglalahad lang ng kumbaga bara-barabay na sistema. Pero hindi naman po dyan siguro... Ano yan, bara-barabay? Opo, bara-bara. Ibig sabihin po nun, yung sinasabi nyo, Brother Elling, kumbaga sa boxing, pwedeng mandura, pwede nang manipa, pwede nang mga gat. Desperado yun. Yung ganong klaseng move. Yun ay desperado may gawa. Akala ko sislis yung ano Opo. yun eh. Ano po? Yung manggabay, bagoong bay, dunatbay. Dunatbay. Kasi wala namang matututuhang impormasyon na tama sa Biblia yung iba pagka sa iba sila makikinig eh. Correct. Ay pag makikinig ka ngayon, lalo na sa mga tagapagsalita ng pananampalataya, kanya-kanyang ano yan eh. Oo, ililigaw ka lang yan. Oo naman. Pero mo tuturuan kang maghapunan ng umaga. At tuturuan ka nila na ipambati ang pangalan. Ay, naku, katangahang malaki yan. Pagkatapos tuturuan ka nilang maghamon ng barilan. Hindi ko ma-imagine. Para kung nakikinig tayo yung panahon ni Cain at ni Abel, kapatid na Luz. Bakit? Di ba ang pumatay kay Abel ay si Cain? Mas matanda sa kanya yon. Oo naman. Ay yung hamunin mo lang yung bunso mong kapatid ng pagbanta mo ng ganun. Udyok na yun ang matinding galit at puot, kapatid na Luz. Di para na pinatay niya itong bunso niyang kapatid, si Brother Willie. Ay, yan po ang natutunan ng tao. Ganyan kasama ang impluensya ng maling pananampalataya, kapatid na Luz, sa tao. Kaya yan, monster ang nadidevelop ng maraming relihiyon ngayon eh, attorney. Dodoblehin ko yung Talaga, binibigay. biro mo yun. Dapat pa nga, ikaw ang, kasi ulila ng lubos sila, ulila na sa ama sila, Brad Willie, di ba? Brad Willie. Apo. Dapat siya pinakaama mo, di ba? Matandang kapatid mo yun. Protektahan ka dapat. Ibig lang po sabihin dyan, kapatid na attorney, wala nang pag-ibig dyan na natira kahit kapiraso. Wala na. Sa tingin Wala, ko, ho? wala na. Pero kung magsasabi sila, punong-puno sila ng pag-ibig, Bakit pero ganyan ba? Ganyan ba may pag-ibig? Hinahamon ng barilan yung kapatid? Nako. Kalokohan yan. Punong-puno ng puot yun. Pero si Brad Willie naman, punong-puno ng pagmamahal, pag-ibig din. Ibigin ang kaaway, di ba, Brad Willie? Yun po ang utos sa atin sa Biblia. Tama yan. Meron lang sana akong itatanong. Hanggang ilang tanong mo ba ang pwede sa inyo? Sige po, magtanong na po kayo. Hanggang ilan ho? Sige po. Sige po. Ha? Sige po, basta umpisahan na ho ninyo. Umumpisahan ko na? Opo. Yung paksa kanina, isang ayon din ako doon na gunitain. Kaya lang mayroon akong ibang tanong. Sige po. Yung aking tanong, yung kasi nung nanonood ako ng inyong sa TV, ang sabi ninyo, kailangan ang gagawin mo, ang sasabihin mo,
Ang kasi muna kasulat. Opo. Tapos, sinabi pa ninyo na kailangan, ang samang sa Diyos, kailangan tawagin sa pangalan. Opo. Ngayon, yung na basa ko dun sa inyong samahan, yung Iglesia ng Diyos, haligi at salika ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Opo. Ang tanong ko ay ganito, saan mababasa sa Biblia yung bansang Pilipinas incorporated? Yan ang una kong tanong. Para lang ganito po yan. Yan ang unang tanong ko lang po yan. Ito, sasagutin ko muna po. Sige. Yung pong Iglesia ng Diyos, nung napunta sa Corinto, ang tawag, Iglesia ng Diyos nasa Corinto. Ayun, basahin po natin. Sabi po sa 1:1 po ng unang Korinto, sa 1:2 na po natin basahin, sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatwidbagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoon. Yung palang Iglesia ng Diyos nung nasa Corinto, ang tawag Iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Pero kahit naman wala sa Corinto, kung kasama ka naman sa nagsisitawag sa Panginoon, sa bawat dako, Brother Willie, nakalagay? Opo. Kasama ng lahat ng nagsisitawag sa bawat dako. Ang Pilipinas po'y dako, kasama yun. Yun po. May nakasulat po ba na sa bawat dako? Ayan ang nakasulat sa... Wala ba kayo sa Meron screen? Wala ba kayo sa TV? Tignan niyo po sa Meron TV po. niyo, nasa screen po. Nasa screen po sa TV. Wala po Pero ba yung kayo sa bansang TV? Pilipinas, wala sa Biblia yun. Alam nyo, Mister, baka ho kayo gusto lang ninyo makipagdiskusyon. Tawagin nyo yung pastor ninyo. Mayroon, baguhin ko na lang yung tanong. Baguhin ko na lang. Kayo ho ba gustong magtanong o tumanong kay Brother Eli? Kasi Nagtatanong na ako. Kasi Kaya gusto ko muna ito muna, Mr. Danny Manago. Ang oras pong ito para sa magtatanong, hindi po para sa mga gustong tumanong. Ngayon, kung gusto niyo po ng debate o diskusyon, yung pastor niyo na tumawag dito, hindi na kayo. Para mas masaya ang usapan. Baguhin ko na lang ang tanong ko. Sige po, sige po. Yung sinasabi kasi ninyo doon sa isang Quran, sa inyong pagtuntunan, na sabi yung binabatikos ninyo yung ikapo at saka yung sabi nyo may mga pledges pa, may mga yung mga nanghihingi sa palengke na may mga love offering, sabi mo ngayon. Ngayon, binabatikos ninyo yung love offering, tapos sabi ninyo hindi kayo nanghihingi doon sa hindi nyo kapatid. Yung binabatikos niyang love offering, yung nagbinta kayo ng ticket na 20 mil ang isa, pinadala niyo doon sa hindi nyo kapatid. Samantalang ang sabi niyo doon sa, ang nakalagay doon sa sulat ninyo, ay love offering ang nakalagay. Bakit? Nabasa niyo ba yung sulat, Mr. Bandani? Nabasa niyo ba yung sulat? Napanood ko yun sa TV. Napanood nyo sa mga tarantado yun, kaya hindi nyo naintindihan. Lalagay ko sa TV yung sulat, Wala hong love offering doon. Tingnan nyo, We are privileged to cordially invite you to a dinner date and a very special love offering in song and entertainment scheduled on March 13, 2003 at the Grand Ballroom of the Westin Philippine Plaza Hotel, CCP Complex, Pasay City. Yan, hindi po kami nanghihingi dyan ng pera sa hindi naming kapatid. Yan po ay isang concert na ang tawag, a very special love offering in song and entertainment. Hindi ho yung love offering dyan pera, kundi love offering in song and entertainment. Yan po nakalagay dyan. Kung naiintindihan nyo po yan. Maliban na lang kung naniwala kayo dun sa mga siraang ulo na bumabati ko sa amin, kaya ganyan na rin ang pananaw nyo na nanghihingi kami sa hindi namin kapatid. Yan po, dinner date yan. May ticket yan. Hindi ho pang hihingi ng pera yan. Pagka kumuha ka ng ticket, babayaran mo. Hindi kami nanghihingi sa'yo.
Ganun po yan. Yung love offering dyan, in song and entertainment. At saka yung sinasabi nyo, binabatikos ko ikapo. Hindi ko binabatikos ang ikapo. Itinatanong sa akin ng mga tao kung utos yung ikapo. Ang sagot ko, utos yan sa Israel. Sa atin hindi. Sa Bagong Tipan kasi, ang utos yung nasa 2 Korinto 9:7. Ito po sabi ron. Pakinggan nyo, basahin natin, kapatid na Willie. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayan, yan po yung abulo yan sa panahong Kristiyano, hindi po ikapo, kundi magbibigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi po ikapo yan kasi puso mo magpapasya. Kung ikapo yan, hindi ka pwedeng magpasya. Diba? Pagkapasya ng puso, hindi ikapo. Kasi yung pong ikapo sa Israel po yun, bata sa Israel yon. Ganun po yan, Mandani. Yung humingi kayo ng nung sa mga kapatid ninyo, humingi kayo ng nung pira. Yung sabi, malaki ang gastusin ninyo, pangailangan. Aba, talaga pong malaki, mahigit pong isa. Ninyo yung mga kapatid ninyo, hindi ba ayon sa kalooban nila? Ganito po yon. Yung pong sinasabi, pinakikita ng mga siraulo na humihingi kami sa kapatid, yun po yun. Nagpapatayo po kami ng convention center noon. Isa pong building na malaki yon, mas malaki sa Araneta Coliseum. Ang hinihingi ko nga lang po ron, 20 million Ang nagastos ko po ron, mahigit 100 100 milyon. Lupa at saka tambak at saka yung pagtatayo. Ang hinihingi ko sa kapatiran, kung kulang kasi ako, ng 20 milyon. Kasi po ako ay nagsanla ng ari-arian at nagbenta ako ng lupa para maumpisahan ko yon. Ngayon, nung wala na akong pera, naubos na, hihingi ako sa kanila. Total, sa gawain din naman po ng samahan yon. Kaya hihingi ka sa kanila. Hindi naman po ako nanghihingi sa iglesia ni Manalo. Lalong hindi ako nanghingi sa inyo kahit 5. Malayo ho kayo sa amin. Lipa kayo. Kami dito sa Pampanga. Kaya wala akong pakialaman kahit sino doon sa hinihingi ko. Dahil yun, pagpapatayo ng isang building na mahigit sa 100 milyon ang halaga. Yun po yun. Kung nakikinig kayo ng mabuti, maiintindihan nyo yun. Maliban na lang, napaniwala kayo ng mga siraulo. Ganun po yun. Kasi ang sinabi ninyo ang sasabihin mo, ang gagawin mo, ang gagastusin mo, nakasulat. Nakasulat ba yung Mr. Manalo. Nakasulat po yun. Alin po, yung gagastusin? Yung pong gagastusin, Mandani? Yung 20 mil na yun, na kailangan ninyo, nakasulat ba yun? Ay, opo, siyempre. Nakasulat po yun. Pakinggan nyo. Basahin nyo kasi Biblia. Babasahin ko po, nasa gawa. Wag kayo lang magmadali at saka wag kayong galit dahil hindi ko naman kayo kilala. Wala naman akong ginawang masama. Siguro ang dating ng boses ko dyan, yung inyong mahina. Alin po? Baka siguro ang dating ng boses ko, ang inyong mahina ang dating dito. Gigigil kayo Hindi ko mahina ang boses ko. Naririnig nyo nga Gigil lang kayo, Mandani. Nanggigigil lang kayo Pero babasahin ko sa inyo, nakasulat yun. Pakinggan nyo sa gawa ng mga apostolo. Ang sabi ay ganito, Brother Willie, yung ang kanilang pag-aari. Opo, Brother Eli. Ito po ang sinasabi dito po sa gawa, 2:44. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Ayun, ang pag-aari ho ng mga sumasampalataya sa kalahatan. Kaya pagka tayo gagastos, dapat lahat gagastos. Pag-aari sa kalahatan di ba? Kaya ang gagamit sila rin, dapat silang tumulong. Ayun po, kaya po ako nagpapatulong sa kanila dahil yung pag-aari na yun para sa lahat, hindi naman sa akin. Kung akin lang yun, hindi baling ako na lang ang gumastos. Pero kung hindi naman para sa akin yun, libo-libo naman ang miyembro, marami namang miyembro. Kahit na po sila'y tigko-koonti lang, malaking pera na rin maitutulong para doon sa ipinagagawa. Mahigit pong 100 milyon ang kailangan namin noon. 20 lang ang hinihingi kong tulong sa kanila, pambayad sa kontraktor. Ang isa pa ho sa nabayaran namin yan ay si Miss Imelda Papin kasi
siya ho ang kumontrata ng bubong. Kita nyo? At saka, Kaya yung pera na yun na hinihingi ko, hindi ho sa akin pupunta yon. Sira ang ulo na magsasabing ako ay dayokdok sa pera. At yung maniniwala, sira rin ang ulo nun. Yun po yun. Maraming salamat, Mandane ho. Pwede pa ba isa? hindi na ho pwede, Mr. Manago, hindi naman kayo talaga umiintindi eh. Gusto lang ninyo mamuntos eh. Babaan nyo na ho. Sige, ikaw. Siguro membro kayo ng mga siraulo eh, no? Sabi ko na sa'yo eh. Alam mo, si Jesus, pagka nagsasalita si Raulo, ang maniniwala si Raulo rin eh. Hindi naman tayo nangingi sa kanila eh. Sa kapatid ako nanghihingi, ano? Tapos yung sinasabi, nangingi raw tayo sa hindi kapatid. Ano ba naman nanghihingi? Ticket yun, ano? Concert yun? Panghihingi ba yun? Palibasa mo, mga bobo lahat yan mo yan. Saka wala namang persahan dun eh, no? O kaya, kagaya nga nung senador, pinadalhan nung direktor ng ospital, pinadala ng ticket, sinuli lahat. O meron ba tayong sinabing masama laban doon sa senador? Wala talagang ganun eh. Sabi ng senador, wala kaming budget eh. O di okay lang. Hindi tayo nang hingi. Pero yung kumuha ng ticket, pumunta naman doon, kumain naman siya. Di ba? Saka nanood naman siya. Di okay, di. Hindi naman panghihingi yun eh. Alam ko naman. At saka, Brother Eli, yung sinasabi niya, yan ba nakasulat? Yan ba nakasulat? Masisigurado namin lahat ng ginagawa namin sa samang ito, nakasulat. Hindi ka pareho sa inyo. Ang hindi nakasulat, Sis Luz, Brother Eli, yung Huwebes na abuluyan. Yung Santa Cena na ginagawa sa umaga na may abuluyan pa rin. Yun, hindi nakasulat yun. Yan ang mga hindi nakasulat. Yung lagak mula Enero hanggang Disyembre, hindi nakasulat yan. Ay, yung pasugo may bayad, Brother Eli, ano? Oo, hindi nakasulat yan. Labag pa sa nakasulat yan. Apo. Na yung sabi mo yung totoo ay pinagbibili mo, di ba? Bawal ng Biblia yun. Pasugo, binebenta nila sa miyembro eh. Sa Biblia, sabi, yung turo, wag mong ipagbibili. Apo. 23:23. Ang kawikaan ng nakasulat, bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. Buy the truth and sell it not. Also wisdom and instruction and understanding. You do not have to sell the truth. Wisdom, instruction, understanding. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. No la vendas. Wag mong ibebenta. Ang pasugo, binibenta. Yan ang mga hindi nakasulat. Di ba, Brother Joseph? Brother Willie? Opo. Yan ang mga bawal ibenta. Pero yung ticket sa contest, di masama ibenta yung tanga. At higit sa lahat po, Brother Eli, ang hindi nakasulat, kung mangangaral ka na ikaw ay nag-aangking sa Diyos, ay hindi ka lalaban. Wala po sa Biblia yun. Ang dapat lumalabang ka, no? Patitindigan mo yung prinsipyo mo kung totoo. Alam mo, kung alimbawa, sigurado ka, totoo ka. Tapos ako naman puro katarantaduhan, kagaya ng paratang nila. Eh di ang tagal nang lumaban yan dahil pagkakataon na nilang maipahiya ako, no? Partida yun. Pagkakataon nilang maipahiya, ba't tayo nila lumaban? Kasi alam nila mababaliktad ang pangyayari pag lumaban sila. Ako, tutunay na samahan ako. Ba't ko naman itatago yung sarili ko, di ba? Totoo po yun. Tayo, hindi tayo nagtatago sa harap ng television tayo nagsasalita, Brother Danny. Opo. Sila, kasi hindi sila makabiblia. Kasi kung makabiblia ka, sabi nga ni Pablo sa Roma 1:16, basa. Ito po sinasabi, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jews first, and also to the Greek. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Uling kepin pikakarining ebanghelyo. Aba, ba't nagkamali ako? Kepin pikakarining ebanghelyo, uling yang upaya ning Dios, king kaligtasan ning balang meto nga maniwala. Mumuna king hudyo, ayanti naman king griego. Sa Cebuano naman, kay wala ko igakaulaw ang maayong balita.
Kay kinimao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag-usang nga naggatoo sa Hudyo una sa tanan ug unya sa Grecianhon usab. Yan. Paano naman sa Ilocano? Tadyak ibayin ti ebanghelyo. Ta isu ti panakabalin ti Dios. Amiya paay iti panakaisak ka. Attorney, tulungan mo nga. Kayo nga po, attorney. Salakan na itunggal maysa amamati umuna ti Hudyo kenti met griego. Paano yung panakaisalakan? Panakaisalakan. Itunggal. Panakaisalakan. Itunggal maysa for each one. Yan. Amamati to believe. First umuna iti Hudyo, then Ken itimit Grego. Ayan. Ayan ang Ilocano. Ginaway. Ayan talaga. Kaya mga kababayan dyan sa Ilocos, huwag kayo maniniwala dyan sa mga paninira. Maliwanag yan, nakalagay. Palibhasa po, Brother Eli, sabagay hindi natin sila nakakahiya naman talaga yung pananampalataya nila eh. Yun mo nga naman paghahapunanin ka umaga. Tapos pag uutusan kang bumati ng banal na halik, pangalan pala. Pagkatapos, paniniwalaan mo pa rin na yung eroplano, yung hinihila ng tangke. Yung tangke hinihila. Yun nga po eh. Kaya hindi nakakapagtaka na ikahiya nila at magtago sila sa sasalitang nagsusuri. At hindi nila sabihin ang tunay nilang relihiyon. Pagpasensyahan na natin. Ganun lang. Kapatid Dalo, sige, pagpasensyahan mo. Kasi po, yung isa po ako sa napangaralan ng Iglesia ni Cristo. At yung magsasamba na sana ako. Pero doon lang ako na-discarded sa doktrina nila. Yung tungkol po sa kwan. Iba po yung pagtanggap nila kay Jesucristo. Opo. Yung pangaral nila, yung tungkol kay Jesucristo, isa lang siyang kwan. Isang tao. Ordinaryong tao. Opo. Samantalang si Manalo, mas mataas pa kay Jesucristo. Anghel. Opo, parang anghel daw po. Isa siyang sugo na parang anghel. Iyon lang pang hindi ko matanggap. Ngayon po ang tanong ko ganito, Brother Eli. Ano po kaya ang magiging ano pong maging parusa ng Diyos sa ganong tao na pinipilit nilang mangaral pero yung kapupuntahan pala ng tao hindi sa kaligtasan kundi sa kapahamakan? Nasa po yan? Nasa 17.5 ng Jeremias, kapatid. Pakinggan nyo, basahin nyo po sa screen. Pakibasa, Brother Willie. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Alam nyo po, pagka sa tao ka nagtiwala, so kasumpa-sumpa ka pag nagtiwala ka sa tao tungkol sa kaligtasan. Sila lumalabas sabi nila, kinikilala nila si Kristo, tao lang pala si Kristo. Di lalabas delikado sila, kapatid, ang kalakapalaran nila. Sumpa po ng Diyos ang pupuntahan ng mga taong sa paglilingkod at paniniwala, sa tao nagtitiwala. Kaya, kawawa po naman. Brother Eli, isa pa po. Opo. At saka, hindi po ba nagpapakita po ng pagiging hipokrita? Yung sa pagdarasal nila, binabanggit po nila yung Panginoong Jesucristo, tapos yung pala, hindi naman sila naniniwala kay Jesucristo. Di po ba yun ay pagpapakita lamang ng isang pagiging hipokrita? Mismo yung pagdadasal nila, ka-hipokritahan. Dahil ang sabi ni Kristo, pag mananalangin ka, huwag ka na magpapakitang tao sila mismo sa harap ng camera nananalangin Di ba? Pakinggan niyo po sa Mateo. Basahin natin, Brother Will. Yan po'y nasa 6 at 5 ng Mateo. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. Sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y mangakita ng mga tao.
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Yan pala'y gawain ng mga mapagpaimbabaw yan. Kung manalangin, nagpapakita sa tao eh. Opo. Yan sa mga sinagoga at saka sa likuan daan lang eh. Ayaw na ni Kristo, kapaimbabawan yan eh, pagpapaimbabaw. Sila hindi lang sa sinagoga at sa likuan daan eh. Sa television pa talagang pinakikita talaga sa tao. Tumatayo po talaga. Oo, tumatayo para makita. Ang sabi rito sa English, and when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are. For they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Sa Kapampangan ang sabi, at nung manalangin ka, kasaan antiding magbanal-banalan, uling ila kapad daing makatalakad, at manalangin ka ring sinagogas, ampon ka ring sulok na ding dalan, bang akit do ding tao, ing katutuan sa sabyang ko kayo, tinggap da na ing karelang ablas. Sa Cebuano, paano yan, kapatid na teknisyan? Ug sa magaampo kamo, ayaw kamo panig-ingon sa mga maot. Kay sila, aron makita sila sa mga tao, mahigugma sa pagampo nga mga magatindog sa sulod sa mga sinagoga, ug diha sa mga likuanan sa kadalanan. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sila nakadawat na sa ilang balos. Yan. Paano naman yan sa Ilocano? Ken intono ag karagaya. Attorney sa Kalolo. Ay na po bumasa, attorney. Sige po, attorney. Intono agkararag kayon to, saan kay akas kadengi iti mangingisingpet. Taisuda ayatenda ti agkararag kadagiti sinagoga. Ken kadagiti lansangan, dagiti daldalan, asi titakder, tapno makita ida dagiti tattao. Pudno kunak, kada kayo, inawatan da, igunggunadan. Ay. Pagkahaba naman yung mga... Sing-singpet, parang ano yan eh. May tawag kami niya, Bradley. Yung sing-singpet. Kasing-singpet, singpet kiteb. Ayan, surot. Ayun, surot talagang kumakagat yung Bradley. Singpet kiteb. Di talagang mga mapagpaimbabaw pala yung nagpapakita sa pananalangin sa kapwa. Kaya ang sabi ni Kristo, kung itutuloy natin, Brother Willie, pagka-Kristiyano mananalangin, ano sabi ni Kristo? Tatapot ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Ayan. But thou, when thou prayest, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, pray to the Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Mas tu, cuando oras, entrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Keng susunod, apan ikaw sa mag-aampu ka, sumulod ka sa imong lawak ug takpi ang pultahan ug mag-ampu ka sa imong amahan nga anaa sa tago, ug ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago magabalos kanimo. Tama na? O paano naman yan sa Kapampangan? Dapat ikanong manalangin ka, lungub ka king silid mo,
At kay ba't mengke, bating ke kang pasbul, manalang ka kang igpamong at makalihim. At ingigpamong at manakit ke kaking lihim, ablasan, nakakita mo na yan. Ngemsi ka, into agkarkarag ka. Sumrek ka, tisilid mo. Kit inton, narikepen, iti ruangan, agkararag ka. Kaya amam, itinalimid, kit ni amam, makakita ti itinalimid, gunggunaan na kanto. Yan. Kailangan. Huwag kang paparis doon sa mga nananalangin sa harap ng camera ng television. At maninira na maninira sa kapwa. At kung ano-ano pagsasabihin, baliktad daw ang isip natin. Tayo lang dayok-dok sa pera. Tapos, manalangin tayo. Kala mo mga banal tutar-tar. Ayan po, pinapakita po. Kitang-kita mo yung sinasabi ng Biblia, oh. Sabay, oh. Oh. Yan ang mga mapagpaimbabaw, eh. Oh, Pati sa pagtayo, Brother Eli, scripted pa rin. Pagtayo, Team Macder. Team Macder dan. Ayan, Team Macder. Agkararagdan. Ayan. Yan ang mga Kararagdan. nagpaparatang sa atin ng kung ano-anong kawalangyaan. Pero Babayan, sila kas itong na sumusunod sa nasingpet Biblia. da. Kas na nasingpet da, Bradeli. Para mabait. Ay, nako. Awambay! Ay, kakasiti miyembro ng awanbay na ministro. Ano na lang pagmumukha niya, no? Nananalangin na rin, nagpapaibabaw pa rin. Good evening po. Opo. Magandang gabi po. Nakakatuwa sa inyo kasi sa inyo ay sinasagot nyo yung mga pinaparating nila sa inyo, pero sila ayaw nilang sagutin. Isa nga pong pinarating nila sa inyo, sabi nila, makapagpakita lang kayo ng isang titulo na nakapangalan sa kanilang sugo o kaya kay isang sa Manalo yung anak, talo na raw sila. Titulo kasi sa inyo rin nakapangalan kay Brother Eli yung... Aba, ba't kailangan pang ipangalan doon kay Manalo? Corporation soul yun. O, hindi ba? Alam mo, hindi titulo nakapangalan kay Manalo, kapatid. Yung buong iglesia nila nakapangalan kay Manalo. Pag nakalagay doon, nakalagay executive minister. Siyang executive, eh. Pagka corporation soul, ayan, no? Conversion of the society known as Iglesia ni Cristo into a corporation soul. Aba, dati pala po, Brother Eli, hindi naman ganun ang kanilang samahan. Oo, pero nung malaki na ang bienes, ginawa ng corporation soul. Opo, Kita mo? kinonvert nila. Kaya alam mo, yan ang mapanganib, corporation soul. Hindi mo kailangan ipangalan kay Manalo property niyan. Pagka corporation soul, ang may control niyan, ang pamilya Manalo. Ayun. Akala mo ba makakasingit si Ramos diyan? Kahit pa paano, di pwede sumingit yung general evangelist nila dyan, sa disposition ng property. Walang pakialam ang kahit na sino dyan, pamilya ni Manalo lang. Sino naman ang maglalagay pa ng pangalan kay Manalo niya? Lahat ng yan, siya may control. Oo nga. At saka alam mo, Brother Danny, Opo. kapatid na attorney, irrelevant yun, alam mo kung ba't irrelevant Bakit yun? po? Eto, pwede mo namang itago ang kayamanan mo, ipangalan mo sa iba. Correct. O, di ba? It doesn't mean na kung mo walang nasa pangalan mo, ay wala ka ng pag-aari. Ha? At saka, kung hindi totoo, yung sinasabi nung magazine na bilyonaryo si Manalo, ba't hindi nila yun i-kinorek? Opo, dapat kinontesta nila yun. Yan ang ibig ko sabihin. Kaya alam nyo, kami sumasagot lang naman dahil sila nag-uumpisa. Sila naman na nag-umpisa ng lahat na ito . Pero para sabihin, ako raw ang bilyonaryo, imposibleng bilyonaryo ko. Marami nga akong utang no? Sabi nyo nga marami akong utang Yun nga, Brother Paano Eli. ko naging bilyonaryo nun? Kasi daw po, may nakapangalan daw po sa inyong titulo. Kaya ganun. Hindi. Yung nakapangalan sa akin, sa iglesia yon. Opo. At kaya nakapangalan sa akin yun, ako original na may-ari at bumili nun. Totoo po yun. Ibinigay niyo po yun sa iglesia. Ang katunayan, Sister Luz, Opo. yung isang binilang ko, iglesia ni Manalo. Opo. At tanungin nila kung bayad na. Siyempre, sa akin muna nakapangalan dahil hindi pa bayad Opo. Tanungin nila yung kanilang kapatid. Mabait naman yung kaibigan ko yun doon ko binili, may kulang pa nga ako ng mahigit 1 milyon Sister Luz Opo. Siyempre, inuhulug-hulugan ko lang. Inumpisahan ko naman talaga sa hulugan yung mga. Ayun. Kaya mabait yun. Ano yun, hindi sumasamba. Mabuti na lang. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya para yung paratang tayo, paparatangan tayo na yung kung makapagpakita raw, halimbawa, hahamon, makapagpakita ng isang property na sa pangalan ng kanilang puno.
Hindi na kailangan pakita yun. Ang pakita na lang rehistro. Yung i-rehistro nyo, corporation sole. Apo. Kaya pati ikaw pag-aari nun. Tanong ko rin po yung pag yung ano ba kasi di ba yung Mormons po maraming yung sugo nila maraming asawa. Pero pag ang sugo ba ng rape tapos nagkaanak tapos tuloy-tuloy ang pangalan niya. Sa demonyo ho yun, di ba? Aba, tignan natin sa Biblia. Sa isang talata ng Kawikaan, babasahin ko sa iyo, kapatid. Opo. Sa 6. Ito po sinasabi sa 6:32. Siyang nagkakamit ng pangangalo niya sa isang babae ay walang bait. Ang gumagawa niyaon ay nagpapahamak sa kanyang sariling kaluluwa. Mga sugat at kasiraang puri ang tatamuhin niya at ang kanyang kapintasan ay hindi mapapawi. Ayan, ako, mahihirapan mong alisin yung kapintasan nung nangangalo niya. Lalo na yun ang re-rape, kapatid. Opo, sana po yung nasiya ng Romy Espanyol mailahad na kung sino talaga yung sinasabi niya na palagi ko meron kayong sulit niyan Meron kaming dokumento, hawak namin yun. Opo, miski po yung pagtatapat nung nanay niya kay Caro Umi kung sino talaga ang kanyang ama. Di pag sugo ho yun, demonyo na kagad po yun. Sabi naman kasi sa Biblia, yung nangangalo niya, hindi ko sinugo eh. Okay. Basahin natin yun sa Jeremias. Sabi po sa 23:14-21, Jeremias, sa mga propeta ng Jerusalem naman ay nakita ko ang kakilakilabot na bagay. Sila'y nangangalo niya. Ayan, yung mga nangangalo niya, yung ba, sugo ba yun, Brother Willie? 21, hindi ko sinugo ang mga propetang ito. Kita mo, pagka nangangalo niya, narapatan ng pangangalo niya, hindi sugo yun. Lalo na kung nare-rape, di ba? Nga po. Pati po yung pumapatay, kagaya nila, pinatay nila yung 5 estudyante doon sa kapilya nila. Sa demonyo rin po yan, di ba? Ay, si demonyo yung mamamatay tao, sabi nung sa 8:44 ng 1, pakinggan mo. Ang nakasulat, kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ayan, kaya si Satanas, ama ng mga sinungaling, ama ng mga mamamatay tao. Kaya pagka nasama ka dyan, magiging mamamatay tao ka na rin. Pagka nakaugnay ka kay Satanas, tinan mo si Brother Willie, yung kapatid niya, inahamon siya ng barila. Bago na nga yata po Saka may desisyon na po ang korte yan tungkol dyan, di ba talaga nangyari po yun sa Santa Ana, sa lokal nila sa Santa Ana, Iglesia ni Cristo. Alam ni attorney yun eh. Attorney, alam niyo ba yun? Juan, kapatid, Supreme Court Report Annotated. At yun ang tawag doon sa aming mga abogado, ponente, yung gumawa ng decision, concurred in by other justices, si Chief Justice Hilario Davide Jr. Gusto mo, bigyan ka namin ng kopya? Opo. Yan o ba, attorney, yung pinatay sa loob ng kapilya? Opo. Grabe po. At ang nagdepensa niyan, yung magaling nilang abogado, kilalang kilala. Pero natalo. Opo. Dahil talagang matibay ang ebidensya, talagang pinatay nila yung mga 5 estudyante ng PUP ba yun, attorney? Opo, nakalagay pa nga doon, acknowledge yung brilliant cross-examination ng kanilang abogado. Despite of that, talagang nakumbik nakumbik sa RTC. Then, siyempre, automatic appeal doon sa Supreme Court. Convicted din, affirmed kasi alam nyo, Bradley, di ba yung nakita natin doon, nabasa natin, nung binigay ko sa inyong kopya, ano yun eyewitness nila, ganun din yung kaanib din nila. Natao na nandun siya, nag-aantay siya nakita niya, kaya mabigat talaga yung ebidensya merong eyewitness. Kasi po yung turo nila yung pwedeng pumatay dahil sa sugo ganun. Kaya masama yung turo niyan, sa demonyo po yan. Ay, talagang hindi turo ni Kristo yan. Opo. Kung ganun talaga totoo, di sana pinayagan na ni Kristo si Pedro na tagain sa ilieg si Malco. Natagalang ni Pedro sa pagkabigla, tinga isinoli pa ni Kristo
kung talagang ganun ang sabi ng Biblia, ay, sugo ako ng Diyos, patayin mo yan, tarantado na yan, Pedro. Sana ganun hindi eh. Sabi ni Pedro, ay, Pedro, isoli mo yung tabak mo sa lalagyan sapagkat ang nabubuhay sa tabak din mamamatay, sabi. Paano po, Brother Eddie, kung mari ikaw naniniwala ka na yung mga protestante sa demonyo, tapos nagpapatong ka ng kamay at nagbigay sa iyo ng otorisasyong mangaral. Di anak ka ng demonyo? Sa demonyo ka rin yun, di ba? Oo, anak ka rin ng demonyo, di ba? Kaya sa simula pa lang, mali na pala talaga. Oo, talagang mali. Mahirap mo naman itama talaga yung mali. Kaya, marami pong salamat. Salamat, JR, salamat. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang komento ko tungkol sa sinasabing mga ari-arian ng iglesia, malinaw ang sinasabi rito ni Brad Eli ay mapupunta sa iglesia kapag namatay siya at hindi pwedeng pakialaman ng kahit sino man sa kanyang mga kamag-anak at maging si Daniel Rason. Pero hanggang ngayon ay walang pinapakitang dokumento na nasa pangalan nga ng iglesia. At kung tapat talaga si Daniel Razon, ipakita niya ang mga dokumento tungkol sa sinasabi ni Brad Eli. Ang tapat na iglesia ay walang itinatago. Dapat transparent ang namumuno sa iglesia, lalo na sa ari-arian at sa pananalapi. At tungkol sa awayang magkapatid ni Willie Santiago at Burr Santiago ay hindi maganda. Dito natin makikita ang mga miyembro, kung napabuti ba o napasama ng umanib sa iglesia. Dapat sa pinaggagawa ni Burr Santiago at sa kanyang pagsisinungaling ay dapat itinitiwalag. Pero mukhang nagugustuhan pa ng INC ang ginagawa ni Burr Santiago. At hindi lang yan. Ang ibang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo ay nagsasabi na handa silang pumatay at mamatay dahil sa kanilang sugo. Yan ay wala sa Biblia. Hindi ba nang may tinaga sa tenga si Pedro ay nagalit si Jesus at sinabi niya na ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.